Okay, Doc, ano po gagawin ko? Pabalik-balik ang pamambaga dahil sa uric kahit may maintenance na gamot. Imagine mo, no? If you have high uric acid, sigurado bibigyan tayo ng medication to lower your uric acid. Ngayon, if you have inflammation, high uric acid, then inflammation, namamaga mga joints, ang sakit niyan, hindi kayo makakalakad. Baldado kayo dyan. Okay? Take out all those processed food, those high carbs, tanggalin nyo. Yung mga fruits, iwasan nyo muna. Kasi lahat ng mga sugar, fructose, sucrose, lactose, glucose, iwasan nyo yan. Yes! Pansinin ninyo, kung yan, every month, in pain kayo habang naglalakad or iapak mo lang paa mo, in pain palagi, monthly na lang. Iinom ka ng medication, mawawala yung pain. After ng medication, bumabalik ang pain. Imagine nyo, parang kakambal nyo na ang pain. Walang masama kung tatanggalin natin itong number 1, syempre yung alcohol, tanggalin natin. Itong mga sugar, tanggalin natin. Okay? So, need natin mag-adjust lang. Pansinin nyo, kung nawawala ang pain, ibig sabihin, tama nga, natanggalin ko itong mga pagkain na to. Okay? And of course, huwag tayong ma-dehydrate. We need to drink our fluids. Okay? Kahit hindi po tayo nauuhaw, need natin inumin mga fluids natin. Magbibigay ng reversal doon sa mga discomfort na nararamdaman natin. Kasi kadalasan, dehydrated lang yan. Kaya nga marami akong patient, Doc, nung uminom ako ng electrolytes, nawala yung mga nararamdaman kong palpitation, nawala yung nararamdaman kong mga headache or dizziness. Ibig sabihin, dehydrated po tayo. But not all of them, no, na dehydration ang cause. Pagka may palpitation, pwedeng may heart condition. So kaya nga kailangan natin ng baseline lab results or consultation muna para malaman natin kung may mga heart problem na tayo. Okay? Madali pero mahirap gawin. Madaling sabihin, mahirap gawin ang paglo-low carb. Kaya tandaan natin, hindi masama ang magtanong. Magtanong po tayo, ha? Sa mga may mga health condition, need natin ng baseline labs. Okay, ayun. Bakit daw nag-flare ang kanyang gout kahit na naka-strict low carb? Ano po ang dahilan? Okay, I don't know what kind of strict low carb ang ginagawa natin, no? Baka naman dehydrated po tayo. Kadalasan, no? Hindi kayo umiinom ng water. Tapos mapansin nyo, bakit parang may sasakit? Pansinin nyo yung kinakain niyo. Kung may mga fruits palagi, may mga sweetener, tanggalin nyo muna. Baka nagde-dirty low carb kayo. Kung strict low carb po kayo, lutong bahay yan, no? At kung strict low carb na lutong bahay, hindi kayo kumakain sa labas, ayan, baka naman kulang sa fluids. Okay? Fluids na ang kailangan natin. Okay? Baka, o nga pala, pwedeng processed meat. Okay? Ingat po tayo sa mga binibili natin na nakabalot na. Much better, punta kayo sa wet market, bagong katay, bagong karne ang inyong bibilihan. Okay? Marami kasi ako mga pasyente, nagpapadeliver lang sila ng mga meat. So, mga low carb food pa. Nako, hindi nag-improve ang health condition. Bakit? Paano? Ang kinakainan niya, mga iba ang gumawa. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga hinalo. Kasi this is a business. Kailangan masarap ang pagkain na to. Sasarap din naman ang pagkain natin when, no, ang taste buds natin nasanay na sa salt and pepper. Yung ibang mga patient ko, nung nasanay sila sa salt and pepper, sabi, ay, masarap pala. No? So, pagka masyadong malasa, ayaw na nila yung mga malalasa. Mas gusto na nila yung plain salt and pepper at healthy pa. Okay? Ayan. Nagkakaroon po ba ng neuropathy, ang cholesterol, pati triglycerides? Okay, if we are going to talk about neuropathy, usually, no, sa nerve
nerve yan, damage. Most common cause ng mga neuropathy, no, nasa mga may diabetic. Yan yung mga diabetic neuropathy, no? So, tinutusok-tusok. It's not the cholesterol na nagkukos yan. Okay? If you have high triglycerides, high cholesterol, yun yung delikado. Pagkamataas ng triglycerides, nakakatakot ang cholesterol nyo. But if you have normal triglycerides, high HDL, kahit elevated ang cholesterol natin, nothing to worry. As long as all other parameters are normal, nag-e-exercise kayo, fluids, nagpa-fasting, sleeping properly, no? Nothing to worry po. Okay? If you're worried na masyadong mataas, you can lower that down through natural means. Paano? Do fasting and do exercise. Pwede pong bumaba yan. Hindi yan overnight, hindi yan month, no? Yung iba, it will take them a year or 2 years bago mag-normal. Marami po akong mga nagpa-follow up sa akin, no? Without taking medication, nag-low carb, ang gaganda naman kanilang mga blood parameters. Kaya, kung sa tingin ninyo, hindi nag-i-improve ang health ninyo sa inyong lifestyle ngayon, why not try low carb? Okay? Ako po, Doc, 137 ang creya ko, high uric acid, ano po dapat po diet? Salamat po. Okay, need ng special ang mga pagkamatataas ng creatine, no? Kasi explain natin how na nagkaroon ng ganyan na sa health condition na ganyan. So aayusin natin ang health condition, yung mga dapat na hindi kakainin, no? Meron kasing ang alam nating healthy, yung pala it can also damage pa rin pagka sobra. Kaya yung sinasabi natin na moderation, napakahirap gawin. Kasi ang tingin nating moderation, yung pala sobra-sobra. Okay? Kay Doc Bry, alam nyo ang moderation sa kanya, sa akin, anong moderation? May araw na hindi kayo kakain nun. So, ang moderation sa akin, this food can be taken 2 to 3 times a week. Huwag po daily. Yun ang importante doon. Okay? Para yung cravings natin, hindi bumabalik. Okay? So, parang kahit hindi mo kainin, okay lang. Kasi marami sa atin, no? Yung cravings mo, paano nyo nalalaman na ang cravings mo balik? Hinahanap-hanap nyo yung pagkain yun. Parang, after a meal, parang sasabihin nyo, parang kulang. Parang kulang pagka wala ito. Cravings po yan. Okay? Yan. Okay. Nag-dialysis po ako, babalikan pa po ba? Okay. Ang goal na natin dyan, no, if someone is in dialysis, is to decrease the frequency of dialysis. Kung tatanungin niyo po ako, yes, meron po akong patient from 3 times a week, naging twice a week na. There is a 0.2% to 8%, no? Although nasa ibang bansa ang studies na to, may 0.2 to 8% that you can recover sa dialysis. Maliit lang yon. Kasi kung milyon-milyon ang nagda-dialysis, i-ano mo sa 8% or 0.2 to 8%, napakaliit. Pero may chance. Okay? Yun yung maganda. May chance pa rin. So, wag po nating hahayaan na pag sinabi sa atin, no, nagda-dialysis tayo, sasabihin sa atin, pwede mo nang kainin lahat ng gusto mo. Total, nagda-dialysis ka na. That is totally wrong. Huwag niyo pong gagawin po yun. Kainin niyo pa rin ang pinaka-healthy food na kakainin ninyo. Huwag kayong papayag na, kasi kung lahat pwede mo nang kainin, di lahat ng processed food, mga sugar, yung mga favorite natin, no? Tanggalin na po natin. These foods are inflammatory. Na kahit na nagda-dialysis po tayo, it will also give damage sa ating kidney, not only sa kidney, pati sa ating ibang mga organs. Kaya, kahit na nagda-dialysis po tayo, you need to eat the healthiest food, no? Nutrient-dense food.
mga natural na pagkain. Okay? Ayan. Okay. Okay lang ba itigil ang maintenance? No. Doktor lang po ang pwedeng magsabi na itigil or bawasan natin. No. Hindi po dapat tayo self-medicate. Marami pong nagkakaroon ng problem dyan. Okay? So, ang gagawin niyo, consult, mag-journal kayo ng blood pressure, then follow up, pakita ninyo. Okay? Ang mahalaga dyan is nababantayan natin ang BP, yung mga lab results natin, nababantayan din natin. Okay? Other than yung ginagawa nating mga lifestyle na to, low carb lifestyle, syempre, we need to monitor lahat. Kung sugar man, kung BP man, lahat i-monitor natin. Okay? Then, doktor ang magtatanggal ng mga meds nyo. Ha? Okay. Daming mga Okay. Good evening po. Para nag-LBM na normal lang po ba pag naglo-low carb? Okay, if nagda-diarrhea po kayo, pakitanggal po ninyo ang Epsom salt sa electrolytes ninyo. Okay? Laxative po yan, so tanggalin po natin. Yan. Okay. Ano pong meat ang allowed sa may CKD 3? Okay. Sa akin, allowed ang meat but limited yung protein. Kino-compute po yan. Okay? So, you need to have consultation para tama po ang gagawin ninyo sa inyong journey, lifestyle as having CKD. Okay? Okay. Okay. Yan. Good evening. Gano'n po ba dapat kadami kainin na karne pagka may gout? Okay. Ganito po yon. Pagka may gout, tanggalin nyo po mga processed food, mga high carbs, tanggalin na natin. Tinapay, pasta, rice, biscuit, sugar food, tanggalin ninyo. Then, eat your food properly. 20 times you chew it. Okay? 20 times chewing it before swallowing. Listen to your body. Eat when hungry, stop when full. Tandaan po ninyo, nguyaing mabuti para mag-trigger ang satiety center natin. Malalaman mo na lang yan, uy, hindi na ako gutom, kaya wag nyo nang ubusin yung mga tira, or kung may sobra man, tumigil na kayo. Yan ang problem sa ating mga Pinoy. Hindi gutom, kumakain. Kaya nasosobran tayo ng mga protina. Okay? Yung iba, kung ano ang kinakain natin, hindi naman gutom. Okay? Be wary. Listen to your body. If not hungry, stop eating. Yan. Okay. Paano po kaya mag-low carb ang high uric cholesterol triglycerides? Napakadali po. Umiwas kayo sa pagkain sa labas. Tingnan nyo, magno-normal ang triglycerides nyo. Okay? Yung uric naman, tanggalin yung mga prutas, mga processed foods, sugar, sweetener, tanggalin po natin. Then, syempre yung water pa rin natin. Pwedeng dehydrated kaya tumataas ang uric acid. Fluids. Okay? Okay. Ayan. Doc. 2 years na po ako sa low carb. I feel great. All my lab results are normal. Kita nyo? It will take years. Hindi yan month. Yung iba kasi gusto after 2 months, 3 months, normal na lahat. No. Wag po kayong maiinip. Usually, it will take 12 weeks bago makita yung improvement sa mga naglo-low carb. Pero yung iba, nakikitaan ng 2 weeks, 1 month. Kaya ako, na-amaze ako sa individual approach na ginagawa, Individual talaga. Iba-iba ang katawan natin, nakakagulat. Tuwang-tuwa sila in 1 month from yung kanyang creatinine from 385 naging 245 in a month. Never niyang na-experience. Ang palagi niya na-experience,
pataas ng pataas ang kanyang kreya. Okay? So, nung ginawa niyang low carb, amazed na amazed siya. And sa tingin nyo, hindi nyo gagawin to? Kung ang inyong kreya nag-improve, definitely gagawin mo yan. Kasi, ayaw natin ma-dialysis. Okay? Yan. Okay. Good evening. Paano ko po makatulog or may insomnia? Ano po ang tamang proseso para makatulog po? Okay. Doon sa mga nahihirapang matulog, tigilan nyo ng kape, tsaa, kokwa. Stop. Tapos, patayin ninyo ang gadget ninyo. Maraming porsyento, no? Mataas ang porsyento na ang nagpapapuyat sa atin ay gadget. Tapos, take warm bath before 1 hour before bedtime. Pwedeng kahit hindi mabasa ang buhok para ma-relax ang muscles natin. Magpaaraw tayo sa umaga. Diyan nyo isasabay yung exercise, 30 minutes cardio, no? Habang nagpapaaraw. Libreng melatonin po ang araw. Tandaan po ninyo yan. At pag nag-nap kayo sa midday, sa gitnang araw, no? Nap, 20 minutes lang ang nap. Huwag nyo nang sosobrahan yan. Kung hindi, mahihirapan kayo makatulog ng gabi. Okay? Gawin nyo po muna yan. Pagka hindi umubra, saka tayo magbibigay ng mga supplements. Okay? So, consult na yan. Alright.